What's up mga kapambi? Good morning. Ngayong araw na to kakaiba yung ating content. Mamimili tayo ng mga baboy. Pupuntahan natin yung isa sa mga livelihood program ni Governor Mick Petilla. Kasama ko si Ma'am Melba. Punta kami sa barangay Kansiboy. Bibili ng mga baboy doon. Ito naman yung aming mga kapitalista. Ito si Ma'am Lorena. Ito yung aking mother-in-law. A few moments later. What's up mga kapambi? Nandito tayo ngayon sa isang barangay ng Burawin Leyte kung saan dito tayo mamimili ng mga baboy na dadalhin natin papuntang Maynila. Nandito tayo ngayon sa barangay Kansiboy. Isang barangay ito ng Burawin Leyte. Papunta na tayo ngayon sa livelihood sa ating pagkukunan ng baboy. Nagano lang tayo ng ating yung mga truck kasi mahirap yung papasok dito. Ito guys yung daan papunta sa kanilang kulungan ng mga baboy. Medyo malayo-layo ito guys sa papuntang punta sa hindi ng kalsada kaya mahihirapan tayong maghakot nito para maikarga natin dun sa truck. So ngayon guys, siguro maintindihan nyo na kung bakit napakamahal ng bintahan ng karne ng baboy sa merkado, especially sa Maynila. Dahil napakamahirap maghanap ng mga baboy sa ngayon, especially ngayong pandemya. Especially ngayong pandemya guys. Ay, ginagawa mo! Mag-disinfect muna tayo. Gamit ang sprayer ni Kuya. Sige, thank you. Okay. Baboy na kukunin natin. Pero ito mga pagpipilian lang natin ito guys kasi medyo maliit pa ito. Kaya pipiliin lang natin yung mga tumitimbang mga 80 to 100. Ito maliit pa lang ito siguro. Mga minimum weight nito is 60 to 70. Maganda yung klase ng kanilang baboy guys. Ito yung mga livelihood na binibigay ng ating utihing gobernador na si Mick Petilla. Pero ito guys, pangalawang second cycle na ito ng kanilang livestock. Yung unang binibigay ng local government ng Leyte is 80 heads. Tapos libre yung feeds. Hanggang sa mabenta na lahat ng mga baboy. Tapos after nun, pag second cycle, sila na po yung bahalang sila na yung bahalang bumili ng mga bagong biik. Yun yung tinatawag na second cycle. Tapos yung feeds sa kanila na rin. Sila na rin yung bumibili ng mga feeds. Ayun tayo. Kasi medyo malalaki.
ngayon mga kapromdi, nandito tayo sa kanilang pigpin, puro kulungan ng kanilang mga baboy. Dito tayo pipili ng ating bibiling baboy na ipapadala dun sa Maynila para sa ating mga kababayan nandun sa Maynila. Siguro mga kapromdi, maiisip nyo rin kung bakit napakamahal ng presyohan ng karne ng baboy ngayon sa Maynila. Kasi sa transportasyon pa lang at sa process pa lang kung paano madala yung baboy, especially ngayong pandemya, is napakamahirap. Sa ngayon, nag-uusap pa sila kung kaninong timbangan yung gagamitin, kung sa seller ba or sa buyer. Ganyan talaga mga kapromdi, kasi medyo siyempre, isa't isa mayroong pagdududa kung maganda ba yung timbangan na gagamitin o hindi. So ngayon, mga kapromdi, pupunta na tayo doon kasi mag-i-start na tayo, kasi mag-i-start na sila magtimbang. Ganyan kahirap guys yung process ng pamili ng baboy. Yung tips na yan is paglalagyan ng baboy. Kasama yan sa pagtimbang, tapos ibabawas na lang naman. Galing sa kanilang pigpen, pinapalakan nila yung mga baboy papunta doon sa gilid ng kalsada, at puntahan naman natin yung pagkarga nila sa kanilang truck. Puntahan natin nang makita natin yung process, paano nila ikinakarga yung mga baboy papuntang truck papunta sa kanilang yan. Sampung piraso pa lang yan mga kapromdi. Nakikita nyo sa mga taong nagkarga is parang pagod na sila.
Kaya so ngayon guys, nakita nyo kung paano ikarga yung mga baboy dito sa truck at kung gaano kahirap ito ikarga. Dito pa rin tayo guys sa barangay ng Kansiboy. Dito na lang kami nagantay sa mga ibang seller natin kasi medyo malayo na kung pupunta pa tayo dun sa kabilang sa kalapit na barangay. May mga iba kasing seller na sumabay na rin sa pagbibenta ng ating asosasyon para hindi malugi yung aming biyahe. Tumanggap na rin kami ng mga backyard kaya dito naghihintay pa rin kami. Kailangan namin makumpleto yung 50 heads na baboy para may deliver na ito bukas sa Manila. Linawin ko lang to guys. Sa Mindanao iba yung process ng kanilang pagkakarga. Hindi na mahirap dun kaysa dito. Itong process na to kasi is para lang sa mga backyard kung tawagin sa Mindanao. Kung hindi ako nagkakamali. Sa malalaging mga anuhan ng baboy dun sa Mindanao is yung truck nyo is ano nyo lang dun sa rampa nila. Tapos yung mga baboy is hindi na nahihirapan kasi naglalakad na lang sila galing rampa papunta dun sa truck. Kaya hindi na nahihirapan yung mga baboy gaya dito na medyo na-stress yung ating mga baboy. By the way mga kapromde, ang asosasyon po naming pinuntahan sa ngayon is part po ito ng Liti Economics Program na pinamumunuan po ng ating mahal na gobernador na si Dominic Micpitilla. Sa ngayon pupuntahan muna natin yung presidente at i-interviewin natin siya mga kapromde kung anong masasabi niya tungkol dito sa proyekto na binigay sa kanila ni Gobernador Micpitilla. Maupay nga adlaw hay yung tanan. Ako hi Richard Cabus, usa nga presidentihan Kansiboy Integrated Farmers Association han Barangay Kansiboy, Burawin, Liti. Nagpapasalamat ako han aton minahal nga gobernador han Liti tungod han iya mga hatag nga kalungganayan haamon nga niyan mga barangay han Burawin. Ini nga 100 kabugos nga baboy nga ginhatag haamon. Upod ang mga tubong ni libre pa kami salit dako gud nga amon baga pasalamat hinduro nga kami nagkamayadan sugad ini nga proyekto kaya na akong member baga medyo kuwang-kuwan na yan na nakaangat-angat na darahin ni nga programa. Gob, salamat nga naka-apil na kami hinihan imo mga bulig nga dihan amon asosasyon. Ini na nakakarawat na ako han kwarta han tikang dito nan imo mga paningkamot nga diha amon. Bayad ini han imo hatag amon nga mga baboy. Salamat Gob. Pabalik kami ngayon doon sa kanilang farm site. Kasi may kainan doon. In-invite kami nila na kumain muna bago kami umuwi. Yung kasama ko, yung Liti Economics Program Coordinator sa Bangladesh. Balik kami sa kanilang farm site. Ito guys yung kanilang farm site. Sa ngayon wala tayong makikita ng mga pananim kasi ang season nito is hindi pwede magtanim kasi maulan. Namamatay yung kanilang mga
Pero kung tag-init naman is makikita nyo talaga dito guys na napakaganda kasi maraming pananim to. Dati nung pumunta kami dito is napakarami ng kanilang mga pananim. So ngayon guys, kararating lang namin dito sa stockyard. Papagpahingayin muna natin yung mga baboy tapos bukas bibiyahin na to ng papuntang Maynila. Ito po yung rampa nila. Dito pinapano yung baboy sa kanilang rampa. Tapos diretso sa dito na tulungan. Siya po yung mayari na livestock na to. Tapos na mag-discarga yung isang truck, susunod naman natin yung isa. Pinagsigang na daw mga baboy pinda daw, magpingaw na ng mga alad. Wala ka kuno kuan ma'am di sa mga 25 ka buo. Palapadat palapadat iba na mga asosasyon. Isa mga sitintala kapin. Palalo sa nila kapin. Oo daw. Pinayon sa dahil buwan. Pumunta sa Rigara yan na tapos na dalang alam. Kasi pala Sus, dapat